Nobela ni Nena. Libreng Tagalog stories para sa'yo. Sa gitna ng madilim na kalsada, ang mga ilaw ng Taguig ay unti-unting nawawala sa likod ni Sarah habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa kanyang trabaho sa bakery. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang balat. Sa kanyang isipan, tila't walang mapapantayan ang saya na kanyang nadarama matapos makumpleto ang kanyang vocational course sa baking at maging isa na ngayon panadera sa isang sikat na bake shop chain. Out of nowhere, isang matinding ingay ang bumulabog sa kanya. Agad siyang lumilingon, subalit hindi na niya namalayan ang malakas na pagbundol sa kanya ng isang sasakyan. Bigla siyang nawalan ng malay, at ang mundo'y tila naglaho sa paligid. Sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, unti-unting bumabalik sa kanya ang realidad. Siya ay nakahiga sa isang kama, may puting kurtina sa kanyang paligid, at malamig na hangin mula sa aircon na humahaplos sa kanyang balat. Nangunang tumambad sa kanyang paningin ang kumikislap na mga fluorescent lights ng ospital. Teka, anong nangyari? Ang tanong ni Sarah sa kanyang sarili, habang inaabot niya ang kanyang noo na tila'y nanlalabo pa ang kanyang paningin. Unti-unting bumabalik sa kanya ang mga alaala. Ang paglalakad pa uwi, ang malakas na ingay, at pagkabundol sa kanya ng isang sasakyan. Nang makita niya ang isang nurse na papalapit sa kanyang kama, biglang naramdaman ni Sarah ang takot at pag-aalala. Ate, saan po ako? Anong nangyari sa akin? Anya, habang nakakaramdam ng pangungulila at kaba sa kanyang dibdib. Miss Sarah, mabuti naman at gising ka na. Ikaw ay naaksidente. Isang sasakyan ang bumundol sa iyo habang ikaw ay naglalakad pa uwi. 2 months ka na dito sa ospital. Paliwanag ng nurse habang sinusuri ang mga monitor sa paligid ng kama ni Sarah. Ang mga salitang na-aksidente at sugat ay tila mga karayom na tumusok sa kanyang puso. Hindi niya akalain na sa isang iglap lamang, ang buhay niya ay magbabago ng ganito kabigla. Ang dating saya at pag-asa na kanyang nadarama ay biglang napalitan ng takot at pag-aalinlangan sa kung anong mangyayari sa kanya. Sa mga sumunod na araw, habang siya ay nagpapagaling mula sa mga pinsalang nakuha sa aksidente, naglalaro ang mga tanong sa kanyang isipan. Paano na ang kanyang trabaho sa bakery? Paano na ang kanyang tirahan? Paano na siya magkakaroon ng sapat na pera para pambayad sa mga bagay? Si Sarah ay lumaki sa bahay ampunan. Wala siyang kilalang mga magulang o kamag-anak. Wala din siyang mga naging kaibigan dahil sa kanyang pagiging tahimik at mapag-isa. Sa bawat pagbukas ng mga mata, tila ang bawat sandali ay nagdudulot lamang ng bagong pagsubok sa kanyang buhay. Subalit sa gitna ng kanyang pagdaramdam, hindi niya napapansin ang munting himig ng pag-asa na dumadaloy sa paligid. At sa pagitan ng mga tahimik na pag-iyak, si Sarah ay hindi pa rin sumusuko. Dahil sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa rin siyang paniniwala na darating ang isang bagong pag-asa. Isang bagong simula na magbibigay liwanag sa kanyang madilim na landas. Hindi nagtagal, isang nurse ang pumasok sa kwarto na may bitbit na mga dokumento. Miss Sarah, kailangan mong pumirma rito para sa discharge papers mo. Ikaw ay medyo mahina pa kaya kailangan mo pang magpahinga at pag-uwi mo sa inyo, ang sabi nito. Nang makuha ni Sarah ang mga papeles, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagtibok ng kanyang puso na tila'y nagsasabing may malinaw na pagsubok na naghihintay sa kanya sa labas ng mga pintuan ng ospital. Pagkalabas niya mula sa ospital, tila't unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam. Hinaplos niya ang kanyang ulo, may halong pag-aalala at kaba sa kanyang dibdib. Ang unang bagay na kanyang naisip ay ang kanyang trabaho. Bago umuwi sa bahay ay nagpunta siya sa pinapasukan na bake shop. Dito gumuho ang kanyang mundo. Pasensya na Sarah, pero 2 months kang hindi nagpakita dito sa trabaho. Nakakalungkot malaman na ikaw ay naaksidente, pero wala din naman kasing nagsabi sa amin tungkol doon. So naghanap na lang kami ng kapalit sa pwesto mo dito, sabi ng kanyang superior. Pero sir, baka naman pwede akong bumalik kahit part-time lang. Sana maintindihan niyo po yung sitwasyon ko. Pakiusap ni Sarah. Pasensya na talaga iha, pero wala akong magagawa dyan. Tugon ng kanyang superior. Sa pagkakataong iyo ay lumabas na lang si Sarah sa gusali at hinarap ang katotohanan na hindi na siya tanggap sa kumpanya. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang apartment. 2 months din siyang hindi nakauwi dito. Ngunit ang pintuan ay may bagong padlock at ang kanyang mga gamit ay nasa labas na.
Napagtanto ni Sarah sa pagtatanong sa mga tao sa paligid na dahil hindi siya nakabayad ng renta, dahil sa pagkakaospital ay nilabas na lang ng may-ari ng maliit na apartment niya ang ilan sa kanyang mga gamit. Dahil sa gastos sa ospital ay wala na siyang maibabayad pa dito. Hindi na niya sinubukan kuhanin pa ang maliit na electric fan na naiwan sa loob, bagkus ay kinuha na lamang niya ang bag ng damit at ilang personal na gamit, sabay lumabas ng apartment complex. Ang lungkot at pangungulila ay sumalubong sa kanya habang tiningnan ang dating tahanan na ngayon ay wala na. Paano na? Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, ramdam ni Sarah ang sakit at lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang trabaho at tirahan, ang dalawang haligi ng kanyang buhay, ay biglang nawala sa kanya. Walang pamilya, walang kaibigan, at walang suporta. Ang kanyang mundo ay tila naglaho sa kanyang harapan, at ang kanyang buhay ay napuno ng pagdududa at takot. Nasa kalsada siya ng tag-ig, naglalakad mag-isa, hindi alam kung saan pupunta. Ang kanyang mga matay pula at namumula sa iyak. Anong gagawin niya? Saan siya tutuloy? Paano siya mabubuhay sa lansangan ng Maynila? Hindi niya napansin ang tao na patuloy na dumadaan sa kanyang paligid. Hindi niya napansin ang mga bata na naglalaro sa tabi ng daan. Ang kanyang pag-iisa ay tila sumasakop sa lahat ng kanyang paligid. Sa kabila ng kalungkutan ay mayroon pa rin siyang determinasyon. Kahit sa gitna ng kawalan ng material na mga bagay ay nananatiling siyang matatag. Dahil sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng kanyang mga problema at pagsubok, mayroon pa ring natitira sa kanya. Ang kanyang sariling lakas, ang kanyang sariling tapang, at ang di matitinag na paniniwala na kaya niyang harapin ang anumang hamon na dumating sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw ay ilang beses siyang nag-apply sa mga pwedeng mapasukan, ngunit ilang beses siyang nabigo. Hindi rin nakakatulong na hindi pa siya nakakaligo o nakakakain ng maayos. Ang pinaprint niyang resume mula sa natira niyang barya-barya ay nagkakapunit-punit na. Sa isang madilim na gabi, si Sarah ay patuloy na naglalakad sa mga kalye. Ang kanyang sikmura ay kumukulo na sa gutom, habang ang mga paa niya ay nagkakapaltos na at masakit. Walang mapagpipilian si Sarah kundi ang gumawa ng mga desperadong hakbang upang mabuhay. Sa bawat kanto, siya ay nag-iikot, naghihintay na may makikita ng mga tira-tirang pagkain. Ang mga basurahan ay kanyang hinahalughog, umaasa na may makukuhang pagkain. Minsan kapag swerte ay may nakukuha siyang pagkain sa basurahan na hindi pa nagagalaw. Ngunit madalas ang kanyang paghahanap ay nauuwi sa wala. Sa gabi, ang mga eskinita ng Maynila ay nagiging kanyang tahanan. Sa ilalim ng mga bubong ng mga abandonadong gusali, siya ay nakikitulog sa mga sulok at gilid. Ang mga karton at dyaryo ay kanyang ginagamit na higaan, habang ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang balat. Ang kanyang pagtulog ay hindi gaanong mahimbing, dahil sa takot at pangamba na anumang oras ay maaaring dumating ang panganib. After all, babae siya na may itsura at maganda ang katawan. Sa bawat araw na lumilipas, ang pangungulila ni Sarah ay lalong lumalim. Ang kanyang kalooban ay tila sumusuko na sa bigat ng kanyang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng kanyang kahinaan at pagdududa, may isang bagay na hindi niya matanggal sa kanyang isipan, ang kanyang pag-asa. Kahit gaano man kalakas ang hagupit ng kahirapan, kahit gaano man karaming hamon ang dumating sa kanyang buhay, may lihim siyang naniniwala na darating ang isang araw na magiging maayos ang lahat. Ang diwa ng pag-asa ay tila naglalakbay sa kanyang puso, nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kanyang madilim na landas. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, sa bawat araw na naglalakad siya sa kalye, sa bawat gabi na siya ay natutulog sa ilalim ng mga bituin, si Sarah ay patuloy na nagbibigay-pugay sa kanyang pag-asa. Dahil sa kabila ng kanyang mga paghihirap at pagdududa, alam niyang mayroong liwanag sa dulo ng kanyang madilim na landas. Ang buhay sa lansangan ay hindi madaling harapin. Ang bawat araw ay isang laban, at bawat gabi ay isang hamon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Sarah ay hindi sumuko. Sa bawat umaga, habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa kalye ng Taguig, si Sarah ay patuloy na naglalakad. Patuloy na humaharap sa mga hamon ng kanyang buhay sa lansangan. Ang bawat araw ay isang laban, at ang bawat hakbang ay tila'y dumadagdag lamang sa bigat ng kanyang pasanin. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa at pangungulila,
may isang liwanag na tila nagbabadya sa kanyang harapan. Sa isang maliit na kanto malapit sa BGC, natagpuan ni Sarah ang isang matandang babae na nagtitinda ng sigarilyo at candy sa tabi ng kalsada. Ang kanyang mukha ay may mga bahid ng hirap at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng kakaibang kabutihan at pag-asa. Siya ay si Aling Lucinda. "Miss, bili po kayo ng candy?" Ang bati ni Lucinda sa kanya nang makita si Sarah na lumalapit. Nang marinig ni Sarah ang tinig ni Lucinda, tila ba ang kanyang puso ay biglang kumalma. Sa kabila ng kanyang pagod at pangungulila, mayroong isang bagay sa presensya ni Lucinda na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan at kagalakan. "Nay, mayroon po ba kayong murang pagkain dito?" ang tanong ni Sarah. May halong pag-asa sa kanyang boses. "Meron, hiha. Tara't pili ka. Huwag mo nang bayaran," sagot ni Lucinda, habang binubuksan ang isang maliit na lalagyan ng mga tinapay. Hindi man ito masyadong masarap o malaman, ngunit para kay Sarah, ang bawat kagat ay tila nagbibigay ng bagong sigla at lakas. Simula noon, sa bawat pagkakataon na sila ay nagkakasalubong sa kalye, si Sarah at si Lucinda ay unti-unting naging magkaibigan. Sa tuwing nag-uusap sila, parang ang buong mundo ay tumitigil sa kanilang paligid at sila lamang ang nag-uusap. Ang mga kwento ni Lucinda tungkol sa kanyang nakaraan at ang mga payo niya sa buhay ay tila'y nagsisilbing ilaw sa madilim na landas ni Sarah. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagbibigay ni Lucinda ng kanyang kakaibang pagmamahal at pangunawa kay Sarah. Kahit sa kabila ng kanyang sariling mga paghihirap at pangangailangan, hindi niya nagawang magdamot sa kanyang pagmamahal at kabutihan. Si Lucinda ay laging handang tumulong kay Sarah, anuman ang kanyang pangangailangan. Sa tuwing sila ay magkasama, tila ba ang buong mundo ay puno ng liwanag at kasiyahan. Sa tuwing sila ay nag-uusap, tila ba ang mga pagsubok sa buhay ay unti-unting nawawala at ang lahat ay nagiging mas magaan. At sa bawat araw na lumilipas, si Sarah ay natutong ipagpasalamat ang pagkakaroon niya ng isang kaibigan tulad ni Lucinda. Ang kanyang buhay sa lansangan ay tila mas naging magaan at mas masaya dahil sa pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay sa kanya ni Lucinda. Sa harap ng kanyang mga pagsubok at paghihirap, mayroong isang bagay na hindi niya maitatangging nararamdaman, ang kakaibang kagalakan at pag-asa na dala ni Lucinda sa kanyang buhay. At sa tulong at suporta ni Lucinda, si Sarah ay tila lumalakas ang loob at nagiging mas handa na harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang buhay sa lansangan. Isang araw, habang si Sarah ay naglalakad na nag-iisa, biglang may isang lalaking lumapit sa kanya. Tumingin si Sarah, at dun niya nakita si Billy, isang kilalang may-ari ng sosyal na restaurant sa BGC. Ang mukha ni Billy ay puno ng pag-aalala at interes habang lumapit siya kay Sarah. Nagtataka ang binati kung bakit ang isang magandang babae ay tila mukhang taong kalye. "Hey miss, okay ka lang ba?" tanong ni Billy, na tila ba nagpapakita ng pagmamalasakit sa kanya. "Okay lang, salamat po," sagot ni Sarah, na tila ba nagtataka sa pagpapakita ni Billy sa kanya sa gitna ng kalye. Nagsimula silang magkwentuhan, at habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, tila ba mayroong isang espesyal na koneksyon na nagbubukas sa pagitan nilang dalawa. Hindi nila ito maipaliwanag, ngunit pareho silang nararamdaman na may isang puwersa na nag-uugnay sa kanilang mga puso. Sa paglipas ng mga sandali, nalaman ni Billy na dating baker si Sarah bago siya naging isang biktima ng mga hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, agad niyang inalok si Sarah na magtrabaho sa kanyang restaurant bilang isang baker. "Miss Sarah, bakit hindi ka bumalik sa pagbabake? Kung gusto mo, maaari kang magtrabaho sa restaurant ko bilang isang baker," ani Billy, na tila ba nagpapakita ng pagtanggap at pagpapahalaga sa kanya. Nagulat si Sarah sa alok ni Billy. Hindi niya inaasahan na may mag-o-offer ng trabaho sa kanya, lalo na ang isang taong gaya ni Billy na kilala at may kaya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtataka, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na muling mabuhay ang kanyang pangarap na maging isang baker. "Talaga po? Maraming salamat, Sir Billy. Hindi niyo alam kung gaano ako kasaya sa alok na ito," sabi ni Sarah, na puno ng pasasalamat at tuwa. "Huwag mo na akong tawaging Sir, okay lang Billy lang, at hindi mo kailangan magpasalamat. Sa totoo lang, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Alam mo ba kung bakit? Ang tagal ko na kasing hindi nakakausap ng taong totoo. Yung tipong hindi ako pinaplastic.
Ang dami kasing ganon sa mundong ginagalawan ko. Tugon naman ni Billy. Sa pagtanggap ni Sarah sa alok ni Billy, tila ba ang buong mundo ay nagbukas ng isang bagong pinto para sa kanya. Ang bawat hakbang patungo sa kanyang bagong trabaho ay tila isang hakbang patungo sa pagbabago at pag-asa. At sa tulong at suporta ni Billy, si Sarah ay handang harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang buhay. At sa kanilang pagkikita at pagkakakilala, ang pag-asa ay tila'y nagningning sa kanyang puso at ang bukas ay napuno ng posibilidad at pag-asa. Sa mga sumunod na araw ay nakapagsimula na si Sarah na magtrabaho sa restaurant ni Billy. Binigyan din siya nito ng maliit na kwarto na may sariling banyo sa loob ng establishmento upang kanyang matuluyan pagkatapos ng kanyang shift. Kasama na din dyan ang libreng pagkain. Sobrang nabihag ang puso ni Billy kay Sarah. Hindi siya makapaniwala na ang isang morenang babae na artistahin ay namumulot lang ng basura at ito ay miyembro na ng kanyang business. Sa araw-araw ay lalong lumapit ang mga puso ni Billy at Sarah sa isa't isa. Kay Sarah nakatagpo ang binata ng tunay na ugnayan na hindi niya nakukuha sa mundo ng mga mayamang tao. Lumipas pa ang mga araw at ang pagmamahalan ni Sarah at Billy ay tila'y umuusbong, ngunit may isang anino na sumisilip sa kanilang lihim na mundo. Ang aninong iyon ay si Crystal, isang babae na puno ng karisma at kagandahan, ngunit may malalim na layunin na magdulot ng pagkakagulo sa kanilang relasyon. Isang araw habang sila ay nag-aalmusal sa restaurant ni Billy, biglang dumating si Crystal, na tila ba ang layunin ay magpakita ng kanyang presensya sa buhay ni Billy. Ang kanyang paglapit ay hindi nakaligtas kay Sarah, na agad na naramdaman ang kakaibang enerhiya na dala ni Crystal. "Hello, Billy! Ang tagal kitang hindi nakita. Kamusta ka na?" Bati ni Crystal na tila ba puno ng kayabangan sa kanyang boses. "Ah, kamusta Crystal? Anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Billy na tila ba may halong pagtataka sa kanyang boses. Habang sila ay nag-uusap, hindi maiwasang mapansin ni Sarah ang matinding tingin sa mga mata ni Crystal patungo kay Billy. Tila ba mayroong hindi pangkaraniwang koneksyon na nabubuo sa kanilang pagitan, ngunit hindi si Sarah susuko ng madali. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan at pag-aalala, alam niyang kailangan niyang labanan ang anumang panganib na maaaring idulot ni Crystal sa kanilang nabubuong relasyon. Habang ang mga araw ay nagdadaan, mas lalo pang lumalalim ang ugnayan ni Crystal kay Billy. Sa tuwing sila ay magkasama, tila ba ang mundo ay tumitigil sa kanilang paligid at sila lamang ang nag-uusap. Ang mga pambihirang angiti ni Crystal kay Billy ay tila nagiging hadlang para kay Sarah. Isang araw, habang si Sarah at Billy ay naglalakad sa BGC, biglang dumating si Crystal, na tila ba mayroong balak na makipag-usap. Ang mga mata ni Crystal ay puno ng determinasyon na tila ba nagpapahiwatig ng kanyang layunin na makuha si Billy. "Hello, Billy! Miss na kita! Kamusta ka na?" Pati ni Crystal na tila ba puno ng pagpapanggap sa kanyang boses. Si Billy na may halong pagtataka sa kanyang boses ay tumugon, "Ah, okay lang naman ako, Crystal. Anong ginagawa mo rito?" Habang sila ay nag-uusap, hindi maiwasang mapansin ni Sarah ang tensyon at kakaibang atmosfera sa pagitan ni Billy at Crystal. Ang bawat kilos at tingin ni Crystal kay Billy ay tila ba nagdudulot ng agam-agam sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Sarah ay nanatiling matatag at determinado. Sa kabila ng kanyang takot at pangamba, alam niyang kailangan niyang labanan ang bawat hamon na dumadating sa kanilang relasyon. "Alam mo, Billy, may nakapagsabi sa akin na basurera daw si Sarah? Hindi naman totoo yon, di ba?" Sabi ni Crystal habang nakatingin na parang nang-asar kay Sarah. Ano naman kung ganun nga. Mabait naman si Sarah at magaling gumawa ng iba't ibang tinapay. Fit siya para sa business ko. Sagot naman ni Billy. "Oh, so it's true. Billy, my sweet charming boy. Hindi naman sa nanghihimasok sa buhay mo, pero wag ka naman sana pumatol sa ganyan. Mayaman, gwapo at may pinag-aralan ka." Sabi ni Crystal na nag-iba ang tono ng boses. "Crystal, sorry pero buo ang desisyon ko na kuhanin si Sarah bilang staff ng restaurant. Isa pa, may feelings na ako para sa kanya." Buong pagsasalaysay ni Billy. Sa gitna ng pag-uusap na ito, si Sarah na nasa isang tabi nila ay tila hindi makapaniwala na pinagtanggol siya ni Billy at naglahad ito ng pagmamahal sa kanya sa harap ni Crystal. "Billy, hindi ito pwede. Makakarating to sa mga tao.
Kilala mo ko? Marami akong connections. Masisira ang business mo pag nalaman nila ito. Galit na sabi ni Crystal sabay umalis palayo sa kanila. Pabayaan mo na siya, Sarah. Dati kasi kaming may mutual understanding ni Crystal, pero hindi ko din kinaya dahil sa ugali niya. Nung lumayo ako sa kanya, parati pa din siyang umaaligid sa akin. Sabi ni Billy. Ayos lang yun, Billy. Salamat sa pag-defend mo sa akin kanina. Sagot ni Sarah na puno ng kilig. Habang ang mga araw ay nagdadaan, mas lalo pang lumalalim ang ugnayan ni Sarah at Billy. Ang bawat oras na magkasama sila ay tila isang pagkakataon na ipamalas ang kanilang pagmamahalan at pagkakaunawaan. Ngunit hindi lahat ay madali. Sa kabila ng kanilang pagmamahalan, mayroong mga panahon na kanilang kailangang harapin ang mga hamon na dala ng lipunan. Pinakalat ni Crystal sa social media na si Billy ay pumapatol sa mga pokpok sa kalye. Hindi naman ito pinatulan pa ni Billy, bagamat medyo nabawasan nga ang dami ng mga tao sa kanyang restaurant. Si Sarah naman ay ginawa na lang ang kanyang makakaya at hindi na din pumapatol pa. Sa halip, pinagbutihan niya na lang ang paggawa ng mga tinapay, na lalo naman tinangkilik ng mga tao. Sa huli, sa kabila ng lahat ng unos at pagsubok, ang pag-ibig ni Sarah at Billy ay patuloy na bumabangon at nagtatagumpay. Sila ay patuloy na nagtitiwala sa isa't isa, handa na harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang buhay. Matapos harapin ang maraming hamon, sila ay nagpasyang tahakin ang landas patungo sa isang mas magandang hinaharap. Sa kanilang paglalakbay, sila ay nag-iwan ng mga anino ng kanilang nakaraan at sumalubong sa bawat araw na may bukas na puso at paniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na magwawagi sa lahat. Sa unang araw ng kanilang bagong paglalakbay, ang sikat ng araw ay nagbubukas ng isang bagong pagkakataon para kay Sarah at Billy. Ang kanilang mga puso ay puno ng excitement at determinasyon sa harap ng mga bagong pagkakataon na nag-aabang sa kanila. Parang kailan lang, ang dilim ng mga araw natin. Pero tingnan mo tayo ngayon, handa na harapin ang mundo, ani Sarah, na puno ng pasasalamat sa kanyang puso. Tama ka dyan, mahal. Lahat ng pagsubok na ating hinarap ay nagturo sa atin na hindi natin kailangang maging hadlang ang ating nakaraan sa pag-abot sa ating mga pangarap. Sagot ni Billy na may kasamang pagmamalaki sa kanyang tinig. Sa kanilang paglalakbay, sila ay nagtatagumpay sa pagharap sa mga hamon at pagsubok. Sa bawat hakbang, tila ba mayroong isang liwanag na sumasalubong sa kanila, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa kanilang mga puso. Hindi na tayo nag-iisa, mahal. Sa bawat pagsubok, nandito ako para sa'yo, handa kang gabayan at suportahan, sabi ni Sarah, na puno ng determinasyon sa kanyang boses. At hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, mahal. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aking buhay at hindi kita pababayaan kailanman, tugon ni Billy, na puno rin ng pag-asa sa kanyang puso. Nang alukin ni Billy si Sarah na lumipat na sa kanyang condo unit, imbes na manatili sa kanyang quarters sa loob ng restaurant, pumayag naman ang dalaga. Dahil official na tayo na, dapat lang nabigyan kita ng mga iba pang bagay, sabi ni Billy. Pinilhan niya ang dalaga ng mga bagong damit at sapatos, ganun din ang pinaka-latest na iPhone at iba pang mga accessories. Naku Billy, sobra-sobra na ito. Napakatagal ko pa bago mabayaran ang mga ito sa'yo. Sabi ni Sarah na may pangamba sa kanyang boses. Ano ka ba? Wala yon. Hindi mo kailangan bayaran yang mga yan, lalo na at mag-boyfriend-girlfriend na tayo. Mahalin mo lang ako ng tapat ay sobra-sobra na. Sa katunayan nga, ako pa ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil sa galing mo sa paggawa ng mga tinapay, mas lalong lumakas ang benta natin, sabi ni Billy. Wala yun, Billy. Salamat din sa pagkupkup mo sa akin mula sa kalsada. Isa kang biyaya ng Diyos sa akin. Makakaasa kang mamahalin kita ng buo at tunay. Sa pagkakataon na iyon, bago pag makapagdagdag ng sasabihin, si Sarah ay agad na siyang hinalikan ni Billy. At makakaasa ka din, Sarah, na mamahalin kita hanggang sa tumanda na tayo, sabi ni Billy. Siya nga pala, yung matanda na tumulong sa'yo. Aling Lucinda ba yung name niya? Gusto ko din sana siyang bigyan ng maayos na malilipatan at trabaho na hindi na siya mahihirapan. At ginawa nga nila iyon. Nilipat nila ang matanda sa isang maayos na apartment at pinagawaan ng magandang sari-sari store sa harap ng bahay. God bless you, Sarah at Billy. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin. Naiiyak na sabi ni Aling Lucinda. Wala po yun, Nay.
Salamat din po at hindi nyo pinabayaan noon si Sarah, na kahit kaunti lang ang mayroon kayo ay binahagian nyo pa din siya. Sagot ni Billy habang sila ay nagangitian nila Sarah at Aling Lucinda. Sa huli ang kanilang paglalakbay ay tila isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok at kagipitan, ang pag-ibig ay patuloy na nagwawagi. At sa bawat bagong araw na kanilang hinaharap, sila ay patuloy na maglalakbay na magkasama, handa na harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang landas, may buong puso at paniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na magwawagi sa lahat. At dyan nagtatapos ang storya ni Sarah, ang magandang morena na naging palaboy sa kalye ng ilang buwan at kumain ng mga pagkain sa basura. Sa kabila ng lahat ay nanatili siyang matatag at hindi sumuko sa hamon ng buhay. Salamat sa pakikinig sa istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang video, please like, comment, and subscribe.